Mabuhay ang kabataan ng San Juan! Yan ang ating pinagmamalaking kabataan ng ating lungsod. Maaari po tayong umupo. Nais ko siyempre batiin muna ang pinakamamahal ko sa buhay, ang aking nag-iisang asawa. Palakpakan po natin, Kerry Zamora, nandito po. Siya nagpapatipok ng puso ko. At dahil pinatipok niya ang puso ko, nagkaroon kami ng isang anak na lalaki. Tatlo sila sa kabuuan, isang anak na babae, 4 ang aming anak, pero ang isa po ay kasama natin ngayon. Nandito po ang aking anak at special assistant to the mayor, anak namin ni Kerry, of course, si Rocco Zamora. Bagamat wala ho dito ngayon, nais natin batiin ang aking kapatid, Congresswoman Bel Zamora. Palakpakan po natin. Vice Mayor Attorney Angelo Kawili. Mga konsehal natin dito, maring tumayo, mga konsehal. Konsehal Kit Peralta, konsehal Boya Tolentino, konsehal Dennis Martinez, konsehal Donald Llado, konsehal Betty Guzman, konsehal Vic Reyes. At nais natin bigyan pagkilala ang ating City Schools Division Superintendent. Palakpakan po natin, Dr. Angel Cornejo, dito po. Ang ating mga punong guro, palakpakan po natin. Ang ating mga guro, palakpakan po natin. Mga kabataan, palakpakan natin ang ating mga magulang. Yan ang ating mga nanay at tatay. Palakpakan natin ang ating mga lolo at lola na nandito. Ang mga miyembro ng ating pamilya. At ngayon naman, mga magulang, mga lolo at lola, palakpakan natin ang mga magsisipagtapos sa kabataan ng San Juan! Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay natutuwa na makasama kayo ngayon sapagkat alam ko ang kasiyahang nararamdaman ng bawat isa na nandito po sa ating PhilOil Center. Minsan din po kami ng aking asawa na si Kerry na nag-attend ng grade 6 graduation ng aming 4 na anak. Ang aming panganay si Amanda po, magte-25 years old na. Parang kailan lamang, baby lamang siya ngayon, magte-25 years old na. Ang aming pangalawang anak na si Rocco. Rocco, mali ka bang tumayo? Sino mas gwapo? Si Rocco, si Mayor? Si Rocco, si Mayor? Si Rocco? Ay, nagmana sa nanay. Si Rocco, minsan din naging katulad nyo. Minsan din naging grade 6 graduate. Ngayon ay 21 years old na at magtatapos na ng kolehiyo. Si Nicolas, kilala ninyo? Yeah, si Nicolas. Minsan din naging grade 6 student. Pero mas malaki na siya ngayon. Si Noah, kilala nyo? Kilala niyo pala buong pamilya namin. Si Noah naman, kaka-graduate lamang at nag-lilipat na siya sa grade 7 ngayon. Diba? 8 na pala, pasensya na. Grade 8 na. So bakit ko ito sinasabi? Bilang mga magulang tayo po, anong pangarap natin sa ating mga anak? Na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya ang aking payo po sa ating mga magulang, kahit gaano ka-busy po tayo, kahit gaano kadaming bagay ang ating inaalala, huwag nating kakalimutan ang pinakamahalaga ay mabigyan natin ng magandang edukasyon ang ating mga anak. Kayo po, tanungin ko kayo, mga kabataan, anong pangarap nyo sa buhay? Gusto nyo ba maging doktor? Gusto nyo ba maging abogado? Inhinyero? Arkitekto? Sino gusto maging mayor? Meron gusto maging mayor? Kung ano man ang pangarap nyo sa buhay, basta magsumikap kayo, basta mag-aral ng mabuti, makakamit nyo po yan. Kaya huwag na huwag tayong mawawala ng pag-asa pagdating sa ating pangarap, basta tayo ay mag-aaral ng mabuti. At makakaasa po kayo, mga minamahal kong mag-aaral, mga minamahal kong mga magulang, na nandito po ang inyong pamahalang lungsod ng San Juan parating susuporta sa inyo. Katunayan, dito sa ating lungsod, ang lahat ng pwede natin gawin para sa ating mga mag-aaral ay ginagawa na po natin.
sa inyong lahat po, kayo magiging grade 7 na, tama? Next school year, magkakaroon na kayo ng bagong customized rubber shoes lahat. Okay, so for next school year, all our K-12 students will receive their new customized rubber shoes, new uniforms, new PE uniforms, at mga bagong tablets. Magagamit nyo na po yan. Okay? At patuloy lang po tayo magkakaroon ng internet sa ating mga silid-aralan, pati po sa inyong mga tahanan. Kaya sa mga magulang, kung wala pa kayong internet sa inyong tahanan, magsabi na kayo sa inyong pong mga unong guro sapagkat dapat lahat po ng mga mag-aaral natin sa mga pampublikong paaralan may internet po sa tahanan. Kung wala pa, magsabi na po kayo, papakabitan po natin kayo agad ng internet. Pangalawa, kinausap ko na po ang ating mga principals at sabi ko sa kanila, ngayong summer break, siguraduhin natin na lahat ng dapat ayusin sa mga paaralan ay ayusin na. Kulang ba ng electric fan? Dagdagan. Sira ba ang ilaw? Ayusin. May kailangan ba ayusin sa silid-aralan? Ayusin na. Para pagdating ng June, maayos na ang inyong mga paaralan. Okay, so principals, please make sure na matapos na natin yan. Next, alam naman natin tayo po ay merong mga magagandang pasilidad. Ang ating mga public schools po, mayroon kayong mga wooden covered basketball court, meron tayong mga magagandang facilities. Pero batid ko ho na nagsasagawa pa rin tayo ng shifting, di po ba? Kaya sa bisa po ng ating National Classroom Building Program, kung saan tayo po ay isa sa mga kumakausap mismo sa ating pamahalang nasyonal, sa tulong po ng Department of Education, ay tayo po ay magsasagawa at magtatayo ng mga panibagong school buildings to make sure that the time will come that we will not anymore have to do shifting in our classes sapagkat gusto natin makapagtayo pa ng mga bagong silid-aralan. Kung kaya't yung mga lumang gusali po natin ay ating gigibain, yung mga luma at mabababa lamang, at magtatayo tayo ng mga mas malalaki at modernong mga bagong paaralan po para sa inyo. Yan po ang ating gagawin. Mga magulang, tanungin ko po kayo, dati po ba, nung nag-aaral ho ba kayo sa ating mga public school, meron ba kayong libreng sapatos? Meron ba kayong libreng uniforme? Meron ba kayong emergency go bags? Meron ba kayong internet? Meron ba kayong wooden covered basketball court? Di po ba? Kayo naman po nakakaalam yan. Pero sa ilalim ng ating makabagong San Juan Administration, nandiyan na po yan para sa inyong mga anak at mga apo. Sapagkat gusto natin, wala na silang problemahin kundi ang mag-aral ng mabuti. Yan lang po ang ating gusto, mag-aral po kayo ng mabuti. Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang San Juan po ang #1 sa lahat ng highly urbanized cities sa Pilipinas pagdating po sa functional literacy rate. Ang rating po natin ay 95%. That means 9.5 out of every 10 San Juaneños can read, write, compute, comprehend, reason out. Matatalino ang San Juaneño. Kung kaya't patuloy tayong magbibigay ng atensyon, maglala ng pondo para po sa edukasyon ng kabataan ng San Juan sapagkat gusto ko po pagdating ng panahon, makita ko ho kayo, lahat ay successful na, lahat may kanya-kanyang mga careers na, lahat kayo may magandang buhay na at hindi ho yan imposible. At sa aking pagtatapos, mga mag-aaral, mga magulang, una po sa lahat ng ating mga mag-aaral na mayroong honors, kayo po ay tatanggap ng 2,000 piso. Sa lahat po ng with high honors, kayo po ay tatanggap ng 3,000 piso. Sa lahat ng with highest honors ay tatanggap po ng 5,000 piso. At ang bawat pamilya na merong anak na magtatapos ngayon ay tatanggap ng